Maagang gumigising si Mang Rigor araw-araw. Bago pa sumikat ang araw, nakahanda na ang kanyang lumang bisikleta, maliit na baunan, at kupas na bag na ilang taon na niyang ginagamit. Hindi man kalakihan ang kinikita niya sa pagtatrabaho, sapat na raw yun basta't may maihain siyang pagkain sa anak niyang si Jimbo. 12 taong gulang si Jimbo. Tahimik itong bata, masunurin, at hindi mahilig humingi ng kung ano-ano sa ama. Alam niyang hindi madali ang buhay nila. Kahit may mga bagay siyang gustong-gusto, madalas itinitignan na lamang niya ang mga iyon mula sa malayo. Isang hapon, matapos ang mahabang araw sa trabaho, umuwi si Mang Rigor na pagod na pagod. Ngunit pagdating niya sa kanilang maliit na bahay, nakita niyang naghihintay si Jimbo sa labas. "Tay!" Masayang bati ng bata. "Oh, bakit anak? Kanina ka pa ba naghihintay?" "Hindi naman po, tay. May gusto lang po sana akong sabihin." Umupo sila sa lumang bangko sa harap ng bahay. Saglit na natahimik si Jimbo bago nagsalita. "Tay, birthday ko na po sa susunod na linggo." Napangiti si Mang Rigor. "Alam ko anak, hindi ko naman nakakalimutan yun." "Hindi naman po ako humingi ng regalo." Napatingin ang ama sa kanya. "Kung pwede lang po sana, gusto ko po sanang makakain tayo sa restaurant." Napayuko si Mang Rigor. Hindi niya kaagad ito sinagot. Alam niyang may isang sikat na restaurant ilang kanto mula sa kanilang lugar. Malinis, malamig, at mamahali ng pagkain. Madalas niya yung madaanan kapag nagtatrabaho siya. Nakikita niya roon ang mga pamilyang nakasuot ng magagandang damit at mga batang masayang kumakain. Doon ang gusto ni Jimbo. Kaya naman napatanong siya sa kanyang anak. "Anak, bakit doon?" "Gusto ko lang po sanang maranasan, tay." Napangiti si Jimbo, pero halatang nahihiya siya. "Hindi naman po kailangang mahal, kahit ano lang po." Tinitigan ni Mang Rigor ang anak. Sa lahat ng bagay na maaaring hilingin ni Jimbo, isang simpleng pagkain lang sa restaurant ang gusto nito, sapagkat gusto lang nitong maranasang kumain roon. Sige anak," mahina niyang sagot. "Sa birthday mo, pupunta tayo doon." Lumipas ang mga araw. Lalong nagtrabaho ng mabuti si Mang Rigor. May kaunti siyang itinabing pera mula sa bawat araw na kita. Minsan, pinipili niyang maglakad pa uwi para makatipid sa pamasahe. Hanggang sa dumating na ang birthday ni Jimbo. Suot nito ang pinakamaganda nitong damit. Hindi bago, ngunit malinis at maayos. Si Mang Rigor naman ay nagsuot ng kanyang pinakamaayos na polo. Kaya naman pagdating nila sa restaurant, saglit silang natigilan sa pintuan. "Tay, ang ganda po dito." "Oh anak, ang ganda nga." Pumasok sila. Napansin ni Mang Rigor ang ilang mga matang napatingin sa kanila. Hindi niya yun pinansin. Ang mahalaga, masaya ang kanyang anak. Umorder sila ng simpleng pagkain. Habang naghihintay, napansin ni Jimbo ang menu. "Tay, ano yun anak? May ice cream po rito?" Napatingin si Mang Rigor sa presyo. Napakamot siya sa ulo. Gusto mo ba nito anak?" Umiling si Jimbo. "Hindi po tay, okay lang po. Masaya na po kung makakakain tayo dito kahit papaano." Ngunit alam ni Mang Rigor ang tunay na sagot. At sa sandaling iyon, nagpasya siyang gawin ng lahat upang mabigyan ng anak ng isang scoop ng ice cream na matagal na nitong pinapangarap. Maya-maya ay dumating ang kanilang pagkain. Masayang kumain si Jimbo habang paminsan-minsan ay nakatingin sa ibang mesa. Halatang naninibago siya sa lugar. Hindi naman ganoon karami ang in-order nila. Isang plato para kay Jimbo, isang simpleng pagkain para kay Mang Rigor, at isang baso ng tubig. Ang sarap po tay," sabi ni Jimbo habang umunguya. "Dahan-dahan lang anak ha, baka mabilaukan ka." Ngumiti si Jimbo. Maya-maya,
Pagkatapos nilang kumain, dumating ang waiter para kunin ang kanilang mga pinagkainan. Dessert po sir, gusto niyo po? Napatingin si Jimbo sa ama. Sandaling natahimik si Mang Rigor bago nagsalita. Sige. Ice cream po. Anong flavor po? Napatingin si Jimbo sa menu. Hindi niya alam ang pipiliin. Chocolate na lang po. Tumango ang waiter at umalis. Hindi napigilan ni Jimbo ang kanyang ngiti. Para sa kanya, napakalaking bagay na noon. Ilang minuto lamang ang lumipas nang dumating na ang ice cream. Isang maliit na baso lamang iyon. Ngunit para kay Jimbo, parang napakalaking regalo nito. Salamat po tay. Happy birthday sa'yo anak. Dahan-dahang kumain si Jimbo. Hindi siya nagmamadali. Bawat kutsara ay parang gusto niyang lasapin ang gusto. Dahil alam niyang baka matagal bago niya ito muling matikman. Ngunit habang kumakain siya, napansin ni Mang Rigor na may ilang taong nakatingin sa kanila. Hindi niya na lamang pinansin pa ulit. Hanggang sa dumating ang bill, kinuha niya kaagad ang kanyang lumang pitaka. Binilang niya ang pera. Sapat naman. Ngunit halos maubos ang perang pinag-ipunan niya. Iniabot niya ang bayad sa waiter. Makalipas ang ilang sandali, bumalik ang waiter. Sir, pasensya na po May kulang pa po sa bayad. Napatingin si Mang Rigor. Ano? Kulang pa? Opo sir. Muling binilang ng waiter ang pera. Nanlamig ang mukha ni Mang Rigor. Akala niya ay sapat ang kanyang dala. Pero nakalimutan niyang kasama pala sa bilang isang dagdag na charge na hindi niya napansin sa menu. Magkano pa po ba ang kulang? Napahawak sa bulsa si Mang Rigor. Wala na siyang pera. Sandali lang po Baka may naiwan akong pera sa bag. Binuksan niya ang kanyang lumang bag. Isa-isa niyang hinanap ang laman nito. Napansin na siya ng ibang mga customer. May ilang nagbulungan. Hindi yata nila kayang bayaran. Bakit naman kasi pumasok pa sa ganitong klase ng lugar? Narinig iyon ni Jimbo. Unti-unting nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Tay, okay lang anak, huwag kang mag-alala. Pinilit nang ngumiti ni Mang Rigor kahit nanginginig ang kanyang mga kamay. Lumapit ang isang staff. Sir, baka kailangan po muna nating ayusin ang payment. Lalong yumuko si Mang Rigor. Pasensya na po Hindi ko po kasi sinasadya. Babayaran ko po. Babalikan ko po ang kulang. Tahimik si Jimbo. Gusto niyang magsalita. Pero hindi niya alam kung ano ang kanyang sasabihin. Sa kabilang bahagi ng restaurant, may isang lalaking tahimik na nakamasid sa kanila. Si Gilbert, ang may-ari ng restaurant. Napansin niya ang lumang damit ni Mang Rigor. Ang nahihiyang bata at ang halos maubos na pera sa kamay ng ama. Hindi pa niya alam ang buong kwento. Ngunit may isang bagay siyang napansin. Kahit pinapahiya na si Mang Rigor, ang unang iniisip ng lalaki ay hindi ang kanyang sarili, kung hindi ang anak nitong tahimik na nakatingin sa kanyang ice cream. At sa unang pagkakataon, napaisip si Gilbert, gaano kaya kahalaga sa isang ama ang isang simpleng scoop ng ice cream? Nakatayo pa rin si Mang Rigor sa harap ng cashier habang hawak ang kanyang lumang pitaka. Paulit-ulit niyang hinahanap ang perang alam niyang wala na. Tay, ako na lang pong magsasauli ng ice cream, mahinang sabi ni Jimbo. Napatingin sa kanya si Mang Rigor. Hindi anak, huwag mo nang isipin yan. Pero tay, birthday mo ngayon anak, dapat masaya ka. Pinilit ngumiti ni Mang Rigor kahit halatang nangingilid na ang luha sa kanyang mga mata. Mula sa kabilang bahagi ng restaurant, lumapit si Gilbert. Magkano ang kulang? Nagulat ang waiter. Sir, kulang po sila ng... Okay lang yon, babayaran ko na. Napatingin si Mang Rigor. Sir, hindi na po. Babalik po ako. Manghihiram lang po muna ako sa kakilala ko. Umiling si Gilbert. Hindi na po kailangan sir. Pero sir, bayad na po. Okay na po yon. Tahimik si Mang Rigor.
Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Maraming salamat po. Tumango lamang si Gilbert at bumalik sa kanyang opisina. Akala ni Mang Rigor ay tapos na ang lahat. Ngunit hindi niya alam na may dahilan kung bakit hindi maalis sa isip ni Gilbert ang mag-ama. Kinabukasan, nakita ni Gilbert ang record ng kanilang order. Simple lamang ang pagkain at ang pinakamahalagang bahagi ng bill ay ang isang scoop ng ice cream. Dahil doon ay napaisip siya. Bakit kailangan pumunta ng isang mahirap na ama sa isang mamahaling restaurant para lamang bumili ng ice cream sa kanyang anak? Ilang araw ang lumipas. Isang umaga, habang nag-iikot si Gilbert sa labas ng restaurant, nakita niya si Mang Rigor. Nagtatrabaho pala ito bilang tagahatid ng mga gulay sa isang maliit na tindahan sa kabilang kanto. Huminto si Gilbert. "Sir," napalingon si Mang Rigor. Nagulat siya nang makilala ang lalaki. Ay kayo po pala. Dito ka nagtatrabaho? Opo. Kung saan po may trabaho dun po ako. Bakit hindi ka naganap ng mas maayos na trabaho? Napangiti si Mang Rigor. Kung saan po ako tinatanggap, nagpapasalamat na po ako. Saglit na natahimik si Gilbert. Maya-maya, nakita niyang binuksan ni Mang Rigor ang kanyang baunan. Kaunti lamang ang laman nito. Isang maliit na ulam at kanin. Hindi po ba kayo nagugutom? Sanay na po ako, sir. Nakita ni Gilbert ang kamay ni Mang Rigor. Magaspang. May maliit na sugat at halatang sanay sa mabigat na trabaho. Sir, pwede bang magtanong? Bakit niyo pinilit na madala ang anak niyo sa restaurant? Napayuko si Mang Rigor. Gusto lang po niyang maranasan, sir. Pero halos naubos ang pera mo, hindi ba? Ngumiti si Mang Rigor. Babalik naman po ang pera. Paano kung hindi? Saglit siyang tumahimik. Hindi ko po alam. Basta't ang alam ko lang masaya ang anak ko sa birthday niya. Tumingin siya sa malayo. Alam ko po na hindi habang buhay bata ang anak ko. Darating ang araw na lalaki siya. Baka dumating ang panahon na hindi niya na ako yayain kumain kasama niya. Napatingin si Gilbert. Kaya kahit isang araw lang, patuloy ni Mang Rigor. Gusto kong may magandang alaala siya kasama ang tatay niya, lalo na sa araw ng kaarawan niya. Hindi nakasagot si Gilbert. Sa unang pagkakataon, naunawaan niya na hindi pala pagkain ang ipinaglaban ni Mang Rigor noong araw na yon. Isang alaala ang binili ng ama para sa kanyang anak. At sa simpleng kwentong iyon, may isang bagay na muling bumalik sa alaala ni Gilbert. Ang sarili niyang ama, na matagal na niyang hindi napapasalamatan. Ilang linggo ang lumipas mula nang mangyari ang insidente sa restaurant. Para kay Mang Rigor, isa na lamang iyong alaala. Hindi niya alam na para kay Gilbert, yun pala ang simula ng isang malaking pagbabago. Samantala, nagpatuloy si Mang Rigor sa pagtatrabaho. Maaga siyang umaalis at gabi na kung umuwi. Kahit pagod, hindi niya ipinapakita kay Jimbo ang bigat ng kanyang katawan. Isang gabi, natatnan niyang nagsusulat ang anak sa ilalim ng mahinang ilaw. Ano yan, anak? Assignment po. Lumapit si Mang Rigor. Anong gusto mong maging paglaki mo, anak? Napangiti si Jimbo. Gusto ko pong maging teacher. Bakit naman teacher, anak? Para marami po akong matulungan. Napangiti si Mang Rigor. Mabuti yan, anak. Gaya po ni Sir Gilbert. Natigilan si Mang Rigor. Bakit mo naman nasabi? Tinulungan niya po tayo noon sa restaurant. Napayuko si Mang Rigor. Anak, tandaan mo ha. Hindi dahil tinulungan tayo ng isang tao, habang buhay na tayong aasa sa kanya. Opo, alam ko po yun. Kung may tumulong man sa atin, bahalang araw, tayo naman ang tutulong sa iba. Tumango si Jimbo. Kinabukasan, habang naghahanap si Mang Rigor ng trabaho, napadaan siya sa restaurant ni Gilbert. May nakapaskil na hiring notice sa labas. Naghahanap sila ng maintenance worker. Matagal na tinitigan ni Mang Rigor ang papel. Hindi niya alam kung papasok ba siya. Maya-maya ay pumasok siya. Magandang araw po.
Nandito po ako para magtrabaho po sana. Tinanggap ng receptionist ang kanyang pangalan at pinaghintay siya sandali. Makalipas ang ilang minuto, lumabas si Gilbert. Nagulat si Mang Rigor. "Sir, bakit ka nandito? Nakita ko po kasi yung hiring sa labas." Tahimik na tumingin si Gilbert sa kanya. "May experience na po ba kayo?" "Opo, kung anong trabaho po ginagawa ko. Tagabuhat, tagalinis, delivery, kahit ano po." "Hindi ka ba mahiyain?" Napangiti si Mang Rigor. "Hindi po pagdating sa trabaho. Ang kinakaya ko po ay yung walang ginagawa para sa anak ko." Natahimik si Gilbert. Matagal niyang tinitigan ang lalaki. Pagkatapos, iniabot niya ang isang papel. "Bukas, 6:00 ng umaga, mag-report ka rito ha." Hindi ka agad nakapagsalita si Mang Rigor. "Sir, tanggap na po ako?" "Oo." Napayuko si Mang Rigor. "Maraming salamat po, sir. Hindi kita tinanggap dahil naaawa ko sa'yo." Tumingin si Mang Rigor. "Tinanggap kita dahil nakita kong marunong kang magsikap." Paglabas ni Mang Rigor sa restaurant, hindi niya napigilang mapangiti. Pag-uwi niya, dadatnan niya si Jimbo. "Anak, bakit po tay? May trabaho na si tatay." Napatalon sa tuwa si Jimbo at niyakap ang kanyang ama. "Yay! Congratulations po tay!" Mahigpit siyang niyakap ni Mang Rigor. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakaramdam siya ng pag-asa. Hindi dahil may taong nagbigay sa kanya ng pera, kung hindi dahil may taong nagbigay sa kanya ng pagkakataong kumita ng marami. Ngunit hindi pa alam ni Mang Rigor na ang bagong trabahong iyon ay ang magdadala sa kanya sa panibagong pagsubok. Isang pagsubok na magpapakita kung gaano katatag ang isang ama kapag ang kanyang anak ang nakasalalay. Mula nang magsimulang magtrabaho si Mang Rigor sa restaurant ni Gilbert, unti-unting gumaan ang kanilang buhay. Hindi man kalakihan ang kanyang sahod, sigurado na ang kanyang kinikita. Nakakabili na siya ng sapat na pagkain at nakapagtatabi ng kahit kaunti para sa pag-aaral ni Jimbo. Masipag si Mang Rigor. Siya ang unang dumarating at madalas ay siya rin ang huling umuwi. Hindi siya namimili ng trabaho. Naglilinis siya, nagbubuhat ng mga gamit, tumutulong sa kusina, at kung minsan ay nag-aayos ng mga sirang kagamitan. Napansin niya ni Gilbert. "Rigor, hindi mo kailangang akuin lahat ha," sabi niya isang araw. "Okay lang po sir, trabaho naman po ito." "Pero pagod ka niyan, sige." Ngumiti si Mang Rigor. "Mas mabuti na pong pagod kesa wala pong trabaho at ginagawa." Hindi na sumagot si Gilbert. Ngunit isang umaga, dumating si Mang Rigor na maputla ang mukha. "Sir, pwede po ba akong umuwi ng maaga?" "Bakit Rigor?" "May lagnat po kasi si Jimbo. Mag-isa lang siya sa bahay." Pinayagan siya kaagad ni Gilbert. Pagdating ni Mang Rigor sa bahay, nakita niyang nakahiga si Jimbo at nanginginig. "Tay!" "Ano anak? Kamusta ka? Okay ka lang ba?" "Masakit po ang katawan ko." Agad siyang nag-alala. Dinala niya si Jimbo sa maliit na klinika. Sinabi ng doktor na kailangan itong magpahinga at uminom ng gamot. Paglabas nila, tinignan ni Mang Rigor ang laman ng kanyang pitaka. Kaunti na lamang ang pera niya. Kinabukasan, kahit nag-aalala, pumasok pa rin siya sa trabaho. Kailangan niyang kumita para sa gamot ng anak. Napansin ni Gilbert na tahimik siya. "Rigor, kamusta ang anak mo si Jimbo?" Medyo okay naman na po." "May kailangan ka ba?" Humiling si Mang Rigor. Salamat po sir, kakayanin ko naman po." Nang gabing iyon, may napansin si Gilbert. Bago umuwi si Mang Rigor, kumuha ito ng ilang pagkain na hindi na ibenta sa araw na yon. "Para po kay Jimbo," paliwanag niya. Napangiti si Gilbert. "Sige, dalhin mo." Ilang araw ang lumipas at gumaling si Jimbo. Ngunit isang bagong problema ang dumating.
May malaking gastusin sa paaralan. Kailangan ni Jimbo ng mga gamit para sa isang proyekto. Nahihiya itong sabihin sa ama dahil alam niyang kapos na rin sila sa pera. Isang gabi, nakita ni Mang Rigor ang anak na tahimik na umiiyak. "Bakit ka umiiyak, anak?" "Wala po." "Huwag mo akong lokohin, anak. Magsabi ka ng totoo." Ipinakita ni Jimbo ang papel mula sa paaralan. Tahimik na binasa yon ni Mang Rigor. "Magkano to, anak?" Binanggit ni Jimbo ang halaga. Napabuntong hininga ang ama. "Sige, gagawa ko ng paraan. Bibili tayo bukas." "Pero tay, baka wala na tayong pambayad sa kuryente. Saka, kakagaling ko lang po sa sakit. Binayaran niyo po ang mga kailangan kong bill." "Huwag kang mag-alala, anak, ha?" Hinawakan ni Mang Rigor ang balikat ng anak. "Hindi problema ang pera. Ang problema ay kapag sumuko tayo." Kinabukasan, nag-overtime si Mang Rigor. Pagod na pagod siya, ngunit hindi siya nagreklamo. Nakita siya ni Gilbert na naglilinis mag-isa. "Rigor, bakit hindi ka umuwi?" May kailangan lang po akong pag-ipunan, sir." "Para kay Jimbo?" Tumango siya. Napangiti si Gilbert. "Alam mo, Rigor, dati akala ko ang mayayaman yung maraming pera." Tumingin sa kanya si Mang Rigor. "Ngayon alam ko nang may mga taong walang gaanong pera. Pero napakayaman naman ang puso." Hindi sumagot si Mang Rigor. Ngumiti lamang siya. Sa gabing iyon, napagtanto ni Gilbert na hindi lamang siya ang tumulong kay Mang Rigor. Sa bawat araw na nakikita niya ang pagsisikap ng ama, may isang bagay ding natututunan siya. Ang tunay na kabutihan ay hindi nasusukat sa laki ng tulong, kung hindi sa pusong handang gumawa ng paraan para sa kapwa. Lumipas ang ilang taon. Hindi naging madali ang buhay ni Mang Rigor at Jimbo. Pero hindi na sila katulad ng dati. Dahil sa sipag ni Mang Rigor, unti-unti silang nakaipon. Nakabili sila ng ilang gamit sa bahay. Nabayaran ng mga dating utang. At higit sa lahat, nakapagpatuloy sa pag-aaral si Jimbo. Samantala, malaki rin ang ipinagbago ng restaurant ni Gilbert. Mas naging maunawain siya sa kanyang mga empleyado. Kapag may nangangailangan, hindi niya na kaagad iniisip kung magkano ang mawawala sa kanya. Mas iniisip na niya kung papaanong makakatulong ng hindi inaagawan ng dignidad ang taong nangangailangan. Isang hapon, dumating si Jimbo sa restaurant. Hindi na siya yung batang mahiyain na nakasuot ng lumang damit. Isa na siyang binatang malinis manamit at may kumpiyansang dala. Kasama niya si Mang Rigor. Pagpasok nila, agad silang nakilala ni Gilbert. "O Rigor, ikaw pala yan." Ngumiti si Mang Rigor. "Magandang araw sa iyo, sir." Lumapit si Gilbert at nakipagkamay sa kanya. "Kamusta na kayo?" "Okay naman na po. Malaki na ang ipinagbago ng buhay namin, sir." Tumingin si Gilbert kay Jimbo. "Ikaw si Jimbo, hindi ba?" "Opo, sir." "Napakalaki mo na." Ngumiti si Jimbo. "Salamat po sa lahat, sir, ha." Umiling si Gilbert. "Huwag mo akong pasalamatan ng sobra, iho. Sa tatay mo ikaw magpasalamat." Napangiti si Mang Rigor. "Nako, hindi po, sir. Kung hindi niyo po ako binigyan ng trabaho noon, baka mas mahirapan pa kami." Tahimik silang nag-usap patungkol sa nakaraan. Hanggang sa napansin ni Jimbo ang dessert menu. Napatingin siya kay Mang Rigor. Pareho silang natahimik. Naalala nila ang araw na minsang hindi nila kayang bayaran ng isang scoop ng ice cream. Ngayon, nakangiti si Jimbo. "Sir Gilbert, ano yon, iyo? Pwede po ba akong umorder ng ice cream?" Tumawa si Gilbert. "Hindi lang isa. Umorder ka kahit ilan dyan." Ngumiti si Jimbo. "Isa lang po." Dumating ang ice cream. Tahimik itong tinitigan ni Jimbo bago kumuha ng unang kutsara. "Masarap pa rin talaga," sabi niya. Napangiti si Mang Rigor. "Masarap dahil libre." Tumawa silang lahat. Ngunit maya-maya naging seryoso si Jimbo. "Tay, naalala mo po ba noong birthday ko noon?" "Oo anak, hindi ko makakalimutan yun.
Akala ko po noon, ang pinakamagandang regalo ay yung ice cream. Napatingin si Mang Rigor. Pero ngayon, alam ko nang hindi pala. Ano pala anak? Tumingin si Jimbo sa kanyang ama. Yung makita kong ginagawa mo po ang lahat para sa akin, tay. Hindi napigilan ni Mang Rigor ang pagluha. Tahimik ding yumuko si Gilbert. Maya-maya, sinabi niya ang mga salitang matagal na niyang gustong sabihin. Rigor, may gusto akong aminin sa'yo. Ano po yun, sir? Nung unang araw na nakita ko kayo rito, isa ako sa mga taong mabilis humusga. Tahimik si Mang Rigor. Akala ko kasi kaya kayo pumunta rito dahil gusto niyong makaranas ng bagay na hindi niyo kayang bayaran. Pero nagkamali ako. Huminga ng malalim si Gilbert. Ang totoo, kayo ang nagturo sa akin kung ano ang tunay na halaga ng isang tao. Ngumiti si Mang Rigor. Naku sir, wala pong problema doon. Ang mahalaga ay nagbago tayo. Nagkamay silang dalawa. Sa maliit na mesa kung saan minsang nakaramdam ng kahihiyan ng mag-ama. Ngayon ay nakaupo sila na may ngiti at dignidad. At sa harap nila ay isang simpleng scoop ng ice cream. Hindi yun simbolo ng kahirapan. Hindi na rin simbolo ng kahihiyan. Isa na itong paalala na minsan, ang pinakamahalagang bagay sa buhay ay hindi ang kayang bilhin ng pera, kung hindi ang pagmamahal, sakripisyo, at kabutihang hindi kailanman natutumbasan ng anumang halaga. Makalipas pa ang ilang taon, tuluyan ang nagbago ang buhay ni Mang Rigor at Jimbo. Hindi man sila naging sobrang yaman, hindi naman na sila natatakot sa bawat araw na walang makain. Nagkaroon sila ng maliit na negosyo na sinimulan ni Mang Rigor gamit ang kanyang naipon. Maliit lamang iyon ngunit para sa kanya, napakalaking bagay na nun dahil pinaghirapan niya yon ng marangal. Si Jimbo naman ay nakapagtapos ng pag-aaral. Hindi niya nakalimutan ang pangarap niyang maging isang taong makakatulong sa iba. Sa bawat tagumpay na natatanggap niya, palagi niyang naaalala ang kanyang ama. Ang lalaking minsang halos maubusan ng pera para lamang mabigyan siya ng isang simpleng ice cream. Isang araw, dumalaw si Jimbo sa restaurant ni Gilbert. May dala siyang isang maliit na kahon. Sir Gilbert, sabi niya. Ano yan, iho? Regalo po. Binuksan ni Gilbert ang kahon. Isang simpleng dessert ang laman nito. Napangiti si Sir Gilbert. Ice cream. Opo, sir. Tumawa silang dalawa. Bakit mo naman ako binigyan nito? Para po mahalala ninyo. Ang ano? Na minsan isang scoop lang ng ice cream ang kailangan para mabago po ang pananaw ng isang tao. Napatahimik si Sir Gilbert. Sa kabilang mesa, nakaupo si Mang Rigor at nakangiting pinagmamasdan ng kanyang anak. Lumapit si Sir Gilbert sa kanya. Rigor, alam mo ba kung anong pinakamagandang nangyari sa lahat ng ito? Ano po yun, sir? Hindi lang kayo ang natulungan ko. Napangiti si Mang Rigor. Bakit po? Dahil kayo rin ang tumulong sa akin na maging mas mabuting tao. Tahimik na nagkamay ang dalawang lalaki. At sa araw na yon, naunawaan nilang minsan ang kabutihan na hindi kaagad bumabalik sa anyo ng pera o material na bagay. Minsan, bumabalik ito bilang isang pagkakataon. Minsan bilang isang bagong buhay. At kung minsan, bumabalik ito bilang isang anak na lumaking may mabuting puso dahil nakita niya kung paanong minahal at ipinaglaban siya ng kanyang ama. Habang papalubog ang araw, sabay-sabay silang kumain ng ice cream. 3 tao, 3 buhay, isang simpleng dessert, at ang isang aral na hindi nila kailanman makakalimutan. Hindi mo kailangang maging mayaman para makapagbigay. Hindi mo kailangang magkaroon ng marami para maging mabuti. Dahil ang pinakamahalagang bagay na maibibigay ng isang tao ay ang pusong marunong umunawa, tumulong, at magmahal ng walang hinihinging kapalit. At mula noon, sa restaurant ni Gilbert, may isang simpleng panuntunan na hindi niya kailanman kinalimutan. Huwag husgahan ang taong pumapasok sa iyong pintuan dahil hindi mo alam kung anong laban ang dala niya sa buhay.
Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo. At sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon. At babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo. Para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan na rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakitang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli. Thank you so much and peace out.